Hi guys! Marami sa atin ang napapahamak dahil sa maling akala o pagkakilala sa isang tao. May mga taong kontento na sila na makilala ang isang tao base sa pangalan, first impression at pagtatanong tungkol sa pagkatao ng mga nakilala nila. Kaya marami ang napapahamak, napasubo sa maling relasyon, maling pagtitiwala at maling ugnayan dahil sa napakabilis nating magtiwala sa isang tao. Kesyo, marami na daw siyang alam tungkol sa taong ito bago siya makipag-ugnayan. Kaya ang ending, nasa huli ang pagsisisi. Pero ang malala ay yung iba walang pakialam sa background o pagkakilanlan ng isang tao dahil mas inuuna pa nila ang kakatihan o bulong ng puso at puso nila. To follow na lang daw ang getting to know each other. Baka daw maagaw pa ng iba. Takot na ubusan, besh. Tandaan, napakadaling pumasok sa isang relasyon. Ngunit, napakahirap kumawala dito. Lalo na kung sobrang attached ka na sa kanya. O di kaya masyado siyang obsessed sa'yo or mahigpit. Kaya hinay-hinay lang, besh ha. Huwag magpadala sa bugso ng damdamin at tibok ng puson. Kilalanin muna ng lubos bago makipag-commit o pasukin ang pakikipagrelasyon. Pero ang tanong, paano? At ano ba ang pinakamabisang paraan upang makilala ang isang tao ng lubos? Yung tipong tagos hanggang buto o pinakatago-tago niyang ugali o sikreto? Samahan niyo ako hanggang dulo, pag-usapan natin yan. Pero bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay hindi pa nakapag-subscribe sa channel na ito, pasuyong pindutin ang subscribe button kasama ang bell sa tabi nito upang alam mo every time na may bagong video. Paki-like na rin, mag-comment sa baba at mag-share upang aware ang iba. Dahil sharing is caring. Welcome back to Nudshan TV 1. This is CJ, a content maker, at ipagpatuloy natin. Agree ka ba na hindi mo makilala ang isang tao ng lubos until, una, kasama mo siya sa biyahe o lakad? Tandaan, pag makasama mo ang isang tao sa lakad o biyahe, marami kang matutuklasan tungkol sa kanya. Kasi, syempre, unang-una, magkasama kayo ng matagal-tagal. At sa biyahe, hindi maiwasan ang magkaroon ng tinatawag na initiative sa mga bagay-bagay na dapat mong gawin. Kagaya ng initiative na mag-offer ng something good para sa inyong dalawa o buong grupo. Dahil wag puro asa lang. Matuto kang mag-contribute sa gastusin kung kinakailangan. Tumutulong sa mga gawain kung kinakailangan. Makisama, mag-adjust, magpakumbaba at wag KJ. Pero kung kabaliktaran sa mga ito ang ipapakita mo ay alams na negative feedback ang mangyayari sa iyo mula sa kasamahan mo. Ikaw na mismo nagpakilala sa mga kasama mo kung anong klaseng tao ka. Kung halimbawa naman lahat ng positive initiative na nabanggit ay ginagawa mo, for sure, para mo na rin pinakilala ang sarili mo na mabuting tao at magaling makisama, na masarap ka kasama bilang kaibigan or more than that. Number 2, when money is involved. Alam naman natin na lumalabas ang totoong ugali ng isang tao pagdating sa usaping pera. Bihira na lang ang taong handang magparaya pagdating sa yaman o pera. Bihira na lang ang mga taong pipiliin ang samahan o pagkakaibigan o relasyon yung dalawa kaysa pera. Madalas kahit mag-asawa ay nagkakasira dahil sa pera. May mga partner o asawa o jowa o kaibigan, kapamilya, kamag-anak o bagong kakilala na lumalabas ang pagiging madamot o makasarili pagdating sa pera. Yung iba ay handa silang traidorin o kalabanin ang isang tao na pinagkatiwalaan nila o pinagkatiwalaan sila alang-alang sa pera. Kaya, mas madali mong makilala ang tunay na pagkatao niya pag involved ang pera. Number 3, pag nakikipag-usap ka, nagalit sila. Napansin nyo ba na may mga taong pag galit sila ay walang pakialam sa lahat ng tao sa paligid,
Kumbaga, damay-damay na kahit hindi ka kasali sa galit niya. Yung iba dinadamay sa galit nila kahit walang kinalaman. Yung iba naman lumalayo sa maraming tao. Mas gusto nilang mapag-isa dahil hindi makontrol ang sarili. Mas nangingibabaw ang emosyon imbis na kontrolin ang galit sa puso. Yung iba mas nakikilala mo sila pag galit dahil lumalabas ang totoong ugali dahil nga uncontrollable ang sarili. Ang tao pag galit ay madalas lahat ng hinanakit, sama ng loob at nakatago sa loob-loob niya ay nailalabas ng kusa. Kaya doon mo makilala ang tunay na pagkatao niya. Number 4, paglasing. Ayon sa kasabihan, nasa alak ang katotohanan. Bakit? Dahil once na ang isang tao ay nalasing, hindi na niya makontrol ang sarili. Kaya umaabot sa punto na lumalabas na ang totoong kilos, galaw, pananalita at pati mga saloobin niya ay naibubuga na niya. Kahit pa nga ang pinakatago-tago niyang sekreto ay maaaring mabitawan niya nang hindi nalalaman. Lahat ng saloobin niya ay nailalabas ng walang pagdadalawang isip dahil nga malakas na ang loob dahil sa alak. Kung napapansin niyo na may mga taong parang hindi makabasag pinggan pag hindi nakainom, pero pag nalasing ay lumalabas ang pagkamayabang at naghahamon pa ng gulo. Patunay lang yan na lumalabas ang nilalaman ng loob ng pagkatao dahil hindi na niya makontrol o napipigil ang sarili. Yung iba naman parang anghel at parang tunay na dalagang Pilipina na kala mo never been touched, never been kissed. Pero pag nalasing na, doon mo makilala ang totoong pagkatao niya at doon mo mapatunayan na totally damaged na pala. Number 5, when you live with them. Maraming klaseng tao na napakagaling magpanggap na matinong tao. Malaanghel at pamisterious ang dating. Yung tipong hindi kikibo kung hindi masasagi. Pero pag nakasama mo yan ng matagal sa iisang bubong o bahay, ay doon mo makilala ng lubos ang isang tao. Saka mo mapatunayan kung anong klaseng tao siya. Maaaring noong una mo siyang nakilala sa labas o gatherings ay kung obserbahan mo, nandoon yung pagiging matulungin, masipag, mapagkumbaba, tahimik, magalang, mapagbigay, palangiti, handang gawin ang lahat na walang reklamo, malinis, mabait, at marami pang mga magagandang ugali na taglay niya. Kaya ikaw naman si Atat at marupok, nahulog o na in love agad. Naging kayo at nagsama sa iisang bubong at boom! Pagkalipas ng ilang linggo, doon mo siya unti-unting nakilala. Lumalabas na ang tunay na kulay. Yung dating matulungin ay wala na. Lahat ng gawain sa bahay ay sayo na inaasa. Nagiging tamad na at mapagmataas. Parang katulong na ang turing sayo, imbis na asawa. Yung dating tahimik ay lagi ka nang dinadakdakan. Lumalabas na ang pagkamadamot at hindi ka na ginagalang bilang partner. Palaging nakabusangot, puro reklamo pag kumilos sa gawaing bahay. Ni anino sa pagiging mabait ay wala na. Doon mo napagtanto na lahat ng pinapakita niya noong una ay hindi galing sa kaibuturan ng pagkatao niya. Pakitang tao lamang pala upang mabihag ka. Yung dating malinis kong tingnan sa katawan, malinis umano sa kanyang tinitirhan. Pero nung magsama na kayo, ay sobrang burara naman pala at doon mo napatunayan na hindi talaga lahat na nakikita mo sa labas ay yun din ang nasa loob. Kaya lesson learned, kilalaning mabuti ang isang tao bago makipag-commit. Sana nag-enjoy kayo sa topic natin ngayon. Thank you and until next video.